Yan ang workplace ko guys, yung kulay pink. Diyan ako sa hotel na yan, Royal Hawaiian. Yan ang work ko. Yung kulay pink na hotel. Wow. Diyan ako guys. Okay guys, bumili akong pagkain ko galing sa trabaho guys. Pagod na pagod, tapos gutom na gutom ako. Dito ako bumili guys. So, ito siya yung Aloha Burger. Ayun o. This one. Aloha Burger. Ito ako bumili. Ito yung ano ko. Tapos meron akong smoothie, taro. Wow. Taro, ano siya. Aloha taro, ano siya. Ay, hindi. Moana taro smoothie, guys. Tapos lang ng trabaho ko. Yun ang kinuha ko, burger. Tapos meron siyang garlic fries, guys. Ito, Thailand food. Dito ako bumibili. Yan. Malapit lang to sa work ko, guys. Puro Tapos yan, pababa tayo. Pagod ako, guys. Trabaho ko. Pero, yan o. Tayo sa Yan ang workplace ko guys, yung kulay pink. Diyan ako sa hotel na yan, Royal Hawaiian. Wow. Yan ang work ko. Yung kulay pink na hotel. Wow. Yan ako guys. Yan, dito tayo sa Royal Hawaiian Center guys. Lagi ko ito nabablog guys. Dito din yung laging may event din yung stage na yan. Yun guys. Eto na, nandito na ako sa bahay yung kaninang. Nandoon ako sa food court, bumila ako ng burger. Tapos, eto, bumila ako ng smoothie na taro smoothie, guys. Sa atin to alam ko kung ano, ube. Ube smoothie, guys. Eto. May pabulaklak pa sila, oh. Hawaii na Hawaii, no? Yan. Yun, guys, i-share ko lang sa inyo na, bali, 5 days na ako. 5 days na nga ba? Nag-start ako Wednesday. Nung Wednesday, last week nag-start ako. I think nung Wednesday nag-sign lang ako ng paperwork dun sa yung mga kailangan signan sa sa HR, and then may mga sinainan din ako online. Madami guys dito. Tapos yung interview ko, 2 beses din ako in-interview. Una yung manager, tsaka yung manager sa housekeeping. And then yung I think yung executive na manager sa sa HR or sa housekeeping din. Yun, 2 beses ako na interview guys. And then after nung interview ko, yung second interview ko guys, doon na ako binigyan ng mga form na pipil upan. Maraming form na kailangan fill upan guys. Tapos pagkatapos ko mag-fill up ng mga form na yon, sasignan mo yung mga nila, yung kasi kailangan dito guys, yung pag ikaw mag-apply ng trabaho dito, kailangan at least meron kang alien card na required ka magtrabaho guys, na yung pumunta ka dito, at least legal yung mo, hindi lang legal, kailangan at least allow ka mag-work, ganun, kasi bibigyan ka din ng social security mo. Yung social security guard, yung social security na yun guys, yun laging ipipresent mo every time na mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan yun. Sasauluhin mo yun, yung social security number na yung kahit napakahaba. So, ako, ito lang, recently ko lang nasa ulo yung social security ko kasi medyo mahina ang ating memory, natin, ganyan, may memory gap na tayo. Ito ang pagkain ko muna, share ko sa inyo. Meron akong garlic French fries, and then is mushroom, burger. Yan guys, ayan tignan nyo. Ang kapal, diba? Wow! Wala kung magkano to, almost $20 tong dalawang to guys, yun. So kain tayo guys, pray muna tayo. Pray Jesus, you're very good, thank you for this food that you gave us, amen. Kain natin, lumamig na yung masarap sa kanina. Lumamig na guys. Pero happy ako kasi may trabaho na ako. At least matutulungan ko ni asawa ko kasi nahiya na ako sa asawa ko lahat. Lahat ng expenses namin siyempre dito magbabayad siya, tapos sa Pilipinas pa. Hindi ba? Kaya kailangan sa aming trabaho.
Ang problema ko lang dito guys, talagang super sakit ng balakang ko, pa ako lahat. Alam mo, minsan naiiyak na lang ako sa sobrang sakit. Tapos nilagnat pa ako guys, kung sa second day na yata, inubo tayo. Nilagnat ako na nanibago yung katawan ko guys. Sobrang yun. Nilagnat ako. Tapos may allergy pa ako sa dust, kaya lagi ako may mask. Lagi ako may gamit na mask. Tapos in fairness guys, sobra yung asawa kong supportive sa akin. Alam nyo ba yun? Galing sa trabaho, pagdating na ito, minamasahin niya yung buong hita ko, likod ko. Alam mo yung to the point na yung dating nararanasan ko na nahihirapan akong tumayo. Ngayon nararanasan ko na naman siya. Yung biglang parang may naglalak sa likod ko na parang may mababali. Yun. Kaya yung asawa ko, sobrang thankful ako kasi talagang pinagtsatsagaan niya ako pagdating niya galing sa trabaho. Nakaano na agad yan, maliligo lang yan. Tapos nilalagyan niya ako, may binili pa siya sa akin na guys, na ginagamit sa paa ko kasi sumasakit yung paa ko. Pakita ko sa inyo guys yung binili niya sa akin para gamitin ko na cold compress siya para sa ko, para sa paa ko guys. Ito binili ng asawa ko guys, para sa paa ko. Nilalagay niya yun guys. Ito para sa paa ko yun nilalagay niya kasi sumasakit nga yung paa ko. Yung sa may ankle ko parang namamaga siya. Yun yung ko guys, na talagang sobrang thankful ako sa asawa ko. Alagang-alaga niya talaga ako guys. Alam niyo ba yung asawa ko hindi pupunta sa hospital para magpa-check up kahit may nararamdaman. Pero ako ako konting maramdaman ko lang, dadalhin na niya na ako, magpapa-schedule na, o di kay dadalhin niya ako, emergency niya ako guys. Ganun siya sa akin. Sobrang alalang-alala sa akin sa katawan ko. Talagang siguro yun na yung ko kasi kasama ko siya, kami dalawa lang magkasama, pero mas more siyang nag-aalaga sa akin. Alaga niya ako. Mahal, sobrang. Kaya minsan pagka yung pakiramdam mo parang naiiyak ka na kasi kahit papano naiibsan yung yung sakit ng katawan mo pag nakikita mo yung asawa mo na gano'n na yung para hindi mo maramdaman yung pain, gagawin niya lahat. Talagang sobrang ko sa asawa ko dahil naalagaan niya talaga ako. Yan na naman tayo ganun kasi talagang kasi sa edad ko siguro, tsaka diba nasabi ko naman sa inyo na may surgery na din ako sa shoulder ko. Yung pinagdadasal ko lang everyday na makasurvive ako everyday ng work ko. Not only me, kahit yung mga kasama ko sa trabaho, dahil sobrang hirap ng trabaho namin sa housekeeping. Mga housekeeper na katulad ko, sobra. Napakahirap. Malaki man ang sahod mo, pero sobrang sakripisyo talaga. Napakabigat, napakasakit sa katawan, lahat. Sobra guys. Kaya parang sa akin siguro, kaya nga sabi ng husband ko, hindi naman ako magtatrabaho ng pangmatagalan guys. Ang talagang ko lang na makabayad ako sa mga ko, sa utang ko, or di kaya makasupport ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Kasi sa ngayon, lahat asawa ko, kasi may bahay kami, diba? Yung anak ko nandoon siya, nagtitake care, may dalawa akong apo, may anak yung aking anak. So may dalawa akong apo doon. Yung anak ko naman, single mom siya, wala siyang asawa guys. So matagal ko na sinusuportahan yung anak ko. Kaya obligado pa rin tayo magtrabaho. Ayoko naman iasa lahat sa asawa ko dahil may obligasyon na siya dito sa amin sa Hawaii. Lahat ng dito siya, wala akong binibitawan dito. Even my phone, yung bills namin sa phone, siya lahat guys, wala akong binibitawan dito. Kaya nahiya ako sa asawa, kahit kaasawa ko. Minsan kahit gusto ko mag-asa kanya noon, hindi pa ako nagtatrabaho, hindi ako nag-aas ng pera. Kasi nagpapadala siya sa Pilipinas, yung mga bayarin namin sa bahay. Nakita nyo naman siguro yung dating vlog ko, diba, na nagpagawa kami ng bahay, malaking ginastos namin. So yun, kaya kailangan maka-recover to kasi
Wala akong ibang alam na trabaho, guys. Yun lang ang alam kong trabaho na malaking kikitain. Eh, dito may mas malaking trabaho. Pero kailangan tapos ka ng college, guys. Lalo-lalo na yung mga nurse. O, malaki sinasahod nila. Pero, mag-aaral sa edad ko ba naman na to? Mag-aaral pa ako ng ganun, guys. So, ito na lang. Ito yung tinadhana sa akin. Pero thankful ako kasi nandito ko. Isa ko sa mga tao na nagtatrabaho ngayon dito. Na dito, citizen ako dito sa US. Hindi ko inexpected sa buhay ko to, guys. Magiging citizen ako dito sa US. Nagtatrabaho lang tayo dati. Dati lang akong Japayuki. But, alam mo si Lord, sobrang bait niya sa akin. Lahat siguro ng sakripisyo ko sa pamilya ko. Ito yung binalik niya sa akin. Kaya, ako, kung ano man yung nangyayari sa buhay ko, never kong sinisi si Lord, kung ano man yung mga pinagdaanan ko sa buhay ko, hirap, saya, lahat yung pinagpapasalamat ko kasi kung ano man yung dumadaan sa buhay natin kasi yun yung nakatakda sa atin eh. Yun ang nakalaan sa atin. Ibig sabihin binigay sa atin yun. Kaya natin, hindi naman niya ibibigay sa atin na hindi natin kaya yun eh. So, yun. Ito lang laging ko na lagi ako makasurvive sa trabaho, walang mangyaring anumang disgrasya, anumang sakuna na hanggang ito yung pagkain ko na napakalaki ng burger ko, guys. Oh. Parang di ko naman to mauubos, ang laki oh. Wow. Kita nyo ba? Alam nyo ang burger dito sa sa Hawaii, napakalaki, guys. Kahit na hindi katulad sa Pilipinas, pumili ka ng burger sa Jollibee o McDo. Napakalit ito, tignan mo oh. Ang laki ng patty. Yung natin, kain tayo. Grabe. Sarap. Nice. Grabe yung sarap, guys. Ayan yung mushroom mo, dami. May mushroom siya. Tapos yung price ko napakadami. Tapos ang kinaganda pa, guys, pag nagtatrabaho ako, di katulad noon, kasi downtown kami nakatira, nagtatrabaho ko sa Hyatt, nagbabas pa ako, guys. Ngayon, naglalakad lang ako. Malapit na yung walking distance lang dito yung trabaho ko. Diba? Ang kapa. Sorry 8 hours ka nakatayo, guys. Tapos, biro mo 8 hours ka gumagalaw, tinutulak mo yung cart. Naku, my gosh. Alam mo nyo, guys, bukod sa sahod namin, may tip kami. Diba? Alam niyo ba, binili ko na to, tip lang to. Yeah. Tapos kahapon may tip din ako. Bumili ako kahapon ng lotion at saka body wash na na Nivea. Tapos bumili ako ng medyas ko na ilang set yun. Kasi dito, isang set na gano'n, kapal na gano'n, yung medyas, bumili ako. 6 na piraso yata, 6 na set yata siya, ninabili ko. ng medyas na white. Kasi required sa amin, medyas na white tsaka rubber shoes. Yung rubber shoes ko binili ng husband ko, yung Nike. Tapos, bumili ako kapon yun. Sa tip ko yun. Tapos, eto tip ko na naman. Sa tip ko rin to. Ang kaha. Pumaswertihan kami, nagbibigay. Kahapon yung naging tip ko kahapon, naka $30 ako mahigit. $35 kahapon. Tapos ngayon, naka $20 lang ako. Ito binili ko pagkain ko. 'Di ba? So, pag sahod natin, titreat ko yung husband ko, titreat ko yung mga anak ko, per sahod ko, sabi ko sa kanila. Yung asawa ko kaya supportive yun sa akin. Ninamasahin niya ako kasi alam niyo bakit, guys? Siyempre, pag di na nakaya, pag kukwit ako, sobrang sakit ang katawan, no? Parang tayo mag-quit, binamasa-masahe tayo. Hindi. Talaga yung kasi worried sa akin yun, guys. Kasi alam niya na nahirapan ako. Sunday nga sana magsimba ako, pero alam mo yun, sobrang sakit ng likod ko, guys. Hindi ako makatayo. Yung paa ko hindi ko maiapak yung first day ko, guys. Naiiyak na ako sa sakit ng paa ko, hindi ko maitapak. Para akong gumagapang, guys. Yung naramdaman ko nung first time ko nagtatrabaho nung sa Hyatt, na first timer ako, na umiyak ako. Nararamdaman ko na naman ngayon, na na naman ako.
sumakit na naman siya, nahirapan ako kasi matagal akong di nagtrabaho kasi. Pero thankful ako kasi may trabaho na ako. Happy. Thank you talaga, Lord. Sobra-sobra nagpapasalamat ako sa Kanya kasi talagang, alam mo yung pagka talagang sinabi ko sa Kanya, tinutulungan niya talaga ako, guys. Hindi niya ako pinababayaan. Sobrang love niya ako. Love ko din naman siya kahit ano nangyayari sa buhay ko. Hindi ako bumibitaw sa Kanya. Yeah. Yun, guys. Continuous watching my video, guys. Don't forget to like and share. Follow my YouTube channel, Angel, guys, and my Facebook. Ang Facebook ko din is Angel din, guys. Please follow me in my YouTube and my Facebook. Yun, guys, thankful ako dahil may trabaho na ako ngayon. May bago akong family, ang Royal Hawaiian, yung mga kasama ko doon. It's my new family sa housekeeping. Yan yung mga ko, shoutout ko yung aking manager na si Manang Mila. Thank you po sa sa taging pagtuturo sa trabaho, at saka yung ibang bagong nakilala ko na sa trabaho. Ang natatandaan ko lang na medyo parang sa akin si Marjorie, yun. Marjorie ang pangalan niya. Yung iba nakalimutan ko na, pero I think marami rin tao na makikilala pa ako na magiging close. Pero yun nga, sabi ko nga gano'n, bagong hotel, bagong pakikipagkilala, bagong tao, lahat bago, yung trabaho, lahat ng mga tao doon. Pero at least andito na ako, guys, nakatrabaho na ako. Thankful ako. Thank you, guys. Bye bye, guys. See you on my next vlog. Bye. See you. God bless.